Ang tunay na iglesia ay may mga marka o katangian na inilahad mismo sa Biblia at kinikilala sa simbahan sa pamamagitan ng Apostles' Creed at Nicene Creed. Ayon dito, ang tunay na iglesia ni Kristo ay isa, santo, katoliko, at apostoliko na simbahan. Isa Efeso 4:4-5. May isang katawan at isang espiritu, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ang Iglesia Katolika ay iisang katawan ni Kristo. Unang Korinto 12:13. May isang pananampalataya at may pagkakaisang doktrina sa buong mundo. Ikalawang Banal Efeso 5:25-27. Upang ang Iglesia ay maging banal at walang kapintasan. Ang kabanalan ay mula sa Diyos, hindi sa pagiging perpekto ng mga miyembro. Itinatag ito ni Kristo, pinabanal sa pamamagitan ng banal na espiritu, at nagbibigay ng mga sakramento para sa kabanalan ng mga tatlo, Catholic o Universal. Catholic ay mula sa salitang Griego na Katolikos. Ibig sabihin ay pangkalahatan o saklaw ang lahat. Mateo 28:11. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Ang Iglesia Katolika ay nasa buong mundo at bukas sa lahat ng lahi, wika at kultura. Apostolic Efeso 2:20. Itinayo sa saligan ng mga apostol at ng mga propeta, si Kristo Jesus mismo ang batong panulukan. Ang simbahang Katolika ay direktang nagmula sa mga apostol sa pamamagitan ng apostolic succession, ang walang putol na pagpasa ng kapangyarihan at turo mula sa mga apostol hanggang sa mga obispo sa kasalukuyan. Mag-comment kayo kung anong topic ang tatalakayin natin sa susunod. Salamat po.